Hideyuki Ohashi, ang manager at co-promoter ni Naoya Inoue, may ibinunyag sa nangyari kay Inoue sa huling pagpunta nila sa Amerika. Inoue, tinawag ni Ohashi na medyo may pagkamalamya o may kunting pagiging tanga. Amerika, binanatan si Inoue sa pagsasayang lang ng kanyang karera. Ang palagan itong si Terence Duaney. Jonto Nakatani, bistado na ang diskarte ni Vincent Astrolabio. Ito po ang mga pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Ibinunyag ni Ohashi ang hindi inaasang bahagi ng pag-ugali ng pagiging monster ni Inoue sa nakaraang appearance na promoter ni Inoue sa YouTube channel na Buchi Kaki Channel. Doon niya ibinunyag na pagkatapos na nilapan ni Inoue itong si Luis Neri sa Tokyo Dome sa Japan, dinala ni Ohashi si Inoue sa Amerika para mag-attend sa awarding ceremony para sa Boxing Writers Association ng Amerika na kung saan hakot award itong si Inoue. Kaya lang, habang nasa New York Airport ang team Inoue at malapit na sana ang kanilang flight, biglang sinabi ni Inoue sa kanyang promoter na hindi niya namalayan na nawawala na pala ang kanyang passport at sa tingin ni Inoue ay parang naisama niya ang kanyang passport sa pagtapon ng basura sa basurahan. Kaya naman, biglang naalarma ang team Inoue at naganap ng mga basurahan na malapit sa kanilang inuupuan at kinalkal ang mga basura para mahanap ang passport ni Inoue. Mabuti na lang dahil ayun, may nakakita sa passport ni Inoue na nasa basurahan talaga. Kaya nakahinga ng malalim ang manager ni Inoue. Kaya yun sa wakas, naresolba din ang problema sana na harapin nila. Kaya lang kakwento, hindi pa nagtapos dito ang medyo pagkahari ng kunting sablay ni Inoue dahil medyo nababalisan na lang daw ito bigla. Kinagulat na naman ang kanyang manager. Kaya nang tinanong niya, kamusta ka sang Inoue-sang? Ayon kay Inoue, nawawala ang kanyang cellphone sang. Kaya nasabi nilang ni Ohashi na naku namang, itong si Inoue mas grabe pa. Ang nervyos nito sa pagpunta nila sa Amerika kaysa sa unang pagbagsak niya sa kamay ni Neri. Kaya nga nasabi nila na halimaw man itong si Inoue sa ibabaw ng lona pero may kunti palang pagka-syunga-syunga. Kaya naman doon na nagtawanan ang trupa ni Ohashi. Samantala, hindi pa rin tapos ang mga banat ng mga boxing fans at experts sa Amerika sa mga pinagagawa ni Inoue sa kanyang karera ngayon. Nasalip na si Murodjit Akhmadalib ang kanyang papalagan na kanyang mandatory ay aba mas pinili pa ang kalabang sa tingin nila ay hindi delikado at syempre easy fight para kay Inoue ito at sa balwarte pa ni Inoue gaganapin ang laban. Kaya para sa kanila, hindi ka bilib ang desisyon na ginawa ni Inoue at pagsasayang na ito ng oras sa lahat ng mga boxing fans. Sino nga ba raw ang mag-expect nitong maedad na si Duaney ang may kakayahan na wawasak sa halimaw ng Japan na sobrang past prime na at umakyat lang ang world ranking nito dahil sa makalabang hindi naman kilala na winasak niya sa Japan ng 3 sunod-sunod. Bagamat marami man ang nakakakilala kay Duaney sa Japan, ang taga-Japan syempre ang tatangkilik nito dahil ayaw din nila na mabigyan ng delikadong laban itong si Inoue dahil baka matalo pa. Kaya mas pabor sila na itong si Duaney na lang ang kakalabanin ni Inoue. Pero sa aspeto ng boxing, syempre, para sa kanila, isang pag-aaksaya lang ito ng oras sa mga manonood at lalong-lalo na sa karera ni Inoue na pumapatol sa maedad na at tuloy-iwas sa kanyang mandatory na sa kalakasan pa na si Akhmadalib. Ikaw kwento, pag-aaksaya lang ba sa karera ni Inoue ang palagan itong si Duaney? Pero malay natin, baka maka-upset siya kay Inoue, diba? Pero sa tingin mo, kaya ba? Mga kakwento, ang WBC Bantamweight World Champion ay may inamin sa ating kababayan. Diskarte na Astrolabio ay aba, kanya nang nalalaman. Right straight at left hook daw ang pamatay ni Astro. Kaya yan ang kanyang paghandaan ng husto. Dapat lalabanan niya si Astro sa distansyang naayon sa kanya at hindi niya hayaang makapasok si Astro para makatama ng pamatay niya. Nagbanta pa si Nakatani kay Astrolabio. Ang sinabit raw ni Alejandro Santiago ay gagawin din niya kay Astrolabio. Nako, delikado. Pero alam namin kabayan na kayang-kaya mo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button.
Pero bago tayong tarapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna kayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kakwentong Kuya Big Boy, kaya kakwentong Jack Advincula, kaya kakwentong Mark Jan Conejos, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.